secure the dry seal, and then look for the last. Ayan po mga kababayan, pag-usapan po natin dito ngayong araw na to mga kababayan, itong si Senator Marcoleta na rumesbak dito kay Pampi, na kung saan itong si Pampi pinag-iinitan ho itong si Master Sergeant Gutesa mga kababayan, na kung saan siya pa yung nagmumukhang may kasalanan ngayon dito sa mga sindikatong kumilambat ng mga bilyon-bilyon pera natin mga kababayan. Ito na nga yung taong itong si Master Sergeant Gutesa, ito na nga yung nagsiwalat na hindi niya na matiis itong mga kabalbalan ng mga sindikatong magnanakaw ng pera natin. Siya pa ngayon yung wanted mga kababayan, Diyos ko. Ito ngayon, panoorin ho natin yung restback ni Senator Marcoleta dito kay Pampi Lacson, na kung saan nag-e-epal-epal na naman dahil ito balak niya na naman bumalik dito sa Blue Ribbon Committee na magiging chairman, na kung saan ito babalandray niya naman itong si Gutesa at saka sina Senator Marcoleta, na kung saan haharangin nila yung pag-witness ni yung pagsasalita ng katotohanan nitong si Gutesa mga kababayan. Eto, tumulak na ho tayo dito sa video na to, pero bago ang lahat po niyan, huwag niyo munang kalimutan i-share at i-like at subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po tayo mga kababayan, tumulak na ho tayo dito. The Notary Public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there. Right. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, Notary Public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But let's get back to the allegedly, what is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document. The signature of the Notary Public was alleged. Ayan mga kababayan, yung big issue naman dito sa kanila mga kabayan yung Notary Public ni tong si Gutesa, which is ano naman ang big deal dun? Kung fake daw yung napirma ng hindi yung abogado, natural, notary office yan, nasan yung abogado? Natutulog sa pansitan. Ang pinag-aano niya yung secretary niya, halos lahat naman na ngayon dito sa mga notary office, sino ba yun nandun? Yung secretary, di ho po ba? Itong si Pampi Lacson kasi nagpapa-epal-epal, nagpapasikat-sikat kasi pinoprotektahan niya itong mga sindikatong mga kawatan na mga kanyang mga amo. Na kung saan nahanapan ng butas itong si Gutesa at saka yung sinasabi nila na fake daw yung niya, ang importante dito mga kababayan, nag-sworn naman siya na nagsabi ng katotohanan. Yun naman ang pinaka dito importante, yung magsasalita siya yung ng katotohanan. Yung notary na yun, pwede namang gawin yan anytime, pwedeng gawin dun mismo sa harap nila. As long as yung tao is witness at nagsasabi ng katotohanan at naririnig ng buong kabayan ng Pilipino, yun ho ang importante. Pampi, itong pinaggagawa mo, nahanapan mo ng butas para hindi mabuko itong mga sindikatong amo mo. Paano yung protekta mo? Hindi ka na ba nahihiya dito sa mga kabalbalang ginawa nila? Dadagdagan mo pa, lalo mo pang patatagalin. Pero wag ho kayong mag-alala mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin yung restback ni Senator Marcoleta dito kay Pampi. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa.
Are we able to assume all this, that Gutesa has capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes. At meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. Yan po mga kababayan, real talk lang po tayo. Halos lahat naman tayo mga kababayan, di ba? Pag pumupunta tayo dito sa Notary Public Office, kapag nagpapanotaryo po tayo, sino hong laging nandun? Secretary. Minsan, kadalasan ho, wala yung attorney. Ewan ko kung saan nagpupunta. Ganun po, syempre business andun. Pagpunta mo doon, gagawa na nila ng sulat-sulat yung dokumento, tapos yan, at bibigay sa'yo, pipirmahan mo at magsusulat-sulat na ho sila. Pero mga kababayan, real talk, wala hong sinungalingan. Wala hong abogado doon, di ba? Ang nagpipirma yung secretary. Yun ho ang katotohanan dito. Huwag na ho tayo magsinungaling dito. Ito nga lang po, yung mga taong ito, katulad ni Pampi Lacson, na kung saan pinoprotektahan niya yung mga amo niyang mga sindikato talaga. Kaya ito, nakitaan siya ng butas. Ngayon, ito ang nakita sa kanya na peke-peke. Kung gusto niyang gawin niya, kung gusto niya, ba't di niya nalang kinasuhan yung abogado? Ba't nagpapaano ng mga notary office dyan na wala siya? O gusto niya, kasuhan niya lahat ng mga notary office dito. O halughugin niya, punta niya kinabukasan. Halos lahat ng notary office dito, ganun ang ginagawa. Pampi, huwag ka nang magmaang-maangan at magbubulag-bulagan. Dahil alam mo naman na ganyan ang sistema dito sa ating bansa. Dito halatadong bias ka lang at pinoprotektahan mo itong si amo mong si Tambaloslos. I will present niya yung paper. And then all the guy would have to do is bigay niya yung papel, then wait for a while hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed Exactly. that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa totoo This is lang, something that we should Real recognize. talk po yan, totoo po yan mga ginagawa kababayan. talaga dito yan eh. di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Ang nakakatuwa po dito at nakakainis, itong ginawa nila dito kay Master Sergeant Gutesa, mga kababayan, ginagawa nilang sinungaling at sindikato. Which is itong kababayan nating si Master Sergeant Gutesa, nagmagandang loob lang ho naman siya na ibulgar yung kanyang mga nilalaman. At hindi lang ho siya ang magbubulgar po dyan. Lahat din ng mga kasama niyang mga Marines na kasama dyan na nagbubuhat ng mga maleta ni Tambaloslos. Ito kasi mga kababayan, pinipilit kasi ni Pampi Lacson na itong pinamumukha niya na sinungaling itong si Gutesa. Na pinamumukha niya na sa pagsisinungaling niya, hindi na totoo yung kredibilidad niya as a state witness. Ang gagaling nyo rin, no? Mga sindikato kayo. Ano sa tingin nyo? Maniniwala yung taong bayan? Isasakripisyo ho ba ni Gutesa yung kanyang buhay para lang magsinungaling dyan? Nakataya ho yung pamilya niya dyan, bossing Pampi Lacson. Kaya wag mong gawing bata yan si Gutesa, Marines yan. Handa ho yung magsakripisyo na mamatay. Para lang iladlad yung mga kabalbalan ng mga sindikatong katulad ng mga amo mo. Alam mo, Pampi Lacson, kung ang gusto mong lokohin kami, hindi ho nyo kami maloloko na yung mga taong bayan ngayon. Dahil yung taong bayan ngayon nagising sa katotohanan, gising na sa katotohanan. Hindi ho kami kakapapanganak lang kahapon, Pampi, para paglolokohin mo kami. Kung gusto mo, kung ikaw na lang magloko sa sarili mo,
Kayo magsama-sama kayo nila, tambalos-losan nila Marcos diyan na magpakulong diyan sa dahig. At doon kayo diyan na kayo habang buhay. At dito para bumalik na dito si Tatay Digong at para si VP na lang yung mamuno dito at para naman na mabawi na yung mga kabalbalan at kaya na dinanas natin diyan kay Polvoron Boy BBM. Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life. That's the right. safety and the security of his family. Yan. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit, like a certain John Paul Estrada and Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, Diyos ko po, sabi dami niya, ho niyan. as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that why didn't you send yung pwedeng isamon yan di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay, ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan Don't you know the interparliamentary courtesy? Yan, tumbok mo, Senator Marcoleta. Yan, si Pampi, puro salita lang yan, di ba? Narinig nyo na, puro pag off the record, off the cam, na wala palang bayag yan, si Pampi Lacson, nako, na ibabato pa niya dito kay Marcoleta yung mga yung pahayag, yung mga tanong ni Senator Marcoleta, binabalik din ho niya dito kay Senator. Anong klase kang Senator? Kung ganyan ka, Ping Lacson, wala ka palang paninindigan. Wala namang mawawala sa'yo dito, Diyos ko po. Kung sasabihin mo na kung kakampihan mo lang itong mga talagang nasasakdal dito, kung talagang pakinggan mo lang itong si Gutesa, Senator Ping Lacson, mababago mo itong kaso na to. Itong malaking kabalbalan ng mga sindikato na to. Huwag kang matakot, bossing. Nakataya dito yung mga taong bayan dito, yung mga libu-libong mga taong bayan dito na umaasa sa pagbabago. Huwag ho kayong maging pasaway din na katulad nila Martin Luther at saka tong sila Saldico at saka to si Boy Polvoron na kung saan pinagluluko lang tayo ng mga taong ito. Maging good example ka po dito sa mga kababayan natin para malitis na tong mga to at makulong tong mga sindikatong to. Isama mo na ho yan, si Kengkoy Remulla, isa ring pasaway yan, isa ring sindikato yan na puro ngaw-ngaw lang ho yan. Talagang paglilihis lang yan. Sama-sama na kayo. He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your late Nagpatawag siya.
I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, Tama po yan. it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, You're hindi not. kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there. No? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that then you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it? I remember you asked permission, and Senator Ping Lacson said yes. But as a general practice, don't you as a collegiate body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. Ano? So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, Tama ho yan, mga sabi kababayan. ko, for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes, yes. Hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we are in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. Yes. O can you go to the seascape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. Totoo po yan sinasabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Kasi nung time na yan, meron ho silang Senate hearing yung time na yan. Ngayon po, nung tinawagan po itong si Senator Marcoleta, yung pagkakasabi niya, may halos 2 oras o 1 oras lang yata yung break na yan. So, ang ginawa po ni Senator Marcoleta, nagmadali ho siya. Pero pinuntahan itong si Mike Defensor, na kung saan pinuntahan niya itong si Nes na to, si Master Sergeant Gutesa. Ngayon po, ang big issue dito, nung pumunta na ho sila Senator Marcoleta, bumalik na ho sila dito sa Senate office building. Ngayon nung nagumpisa na po yung hearing, biglang hindi naman biglang pinatawag lang, sinabi lang ni Senator Marcoleta na isang witness. Ngayon po nung yun sinabi nga po ni Senator Marcoleta na yan, biglang nagulat po itong si Pinky Lacson at saka lahat ng senator doon, sila Tuta Soto, kasi nga po hindi nila inasahan. Ano pa sa bagay, ano naman ang magugulat talaga sila, at sa bagay, ano namang mawawala doon? Kung talagang malinis ang kanilang intention na gustong pakinggan itong witness na to na makakatulong dito sa kaso, di ba? Why not, di ba? Hayaan lang nila. Bakit nila ipagdadamot? Bakit nila ipagdadamot dito sa taong bayan yung kung itong taong to sinasabihin niya yung totoo, yung katotohanan nila nalalaman niya? Ba't pa nila palibasa itong si Pampi Lacson, bias sila. Gusto nila talagang pinanindigan nila sila ni dalawa ni Tuta Soto na ang gagawin nila is i-delay nila or
gagawan nila, nakitaan nila ng butas na itong si Master Sergeant Gutesa ay hindi reliable witness dahil nga po sa pagsisinungaling daw niya. Nakitaan dun sa notary public na yan, yung notaryo, nagpanotaryo na yung lawyer hindi siya pumirma, which is puro small issue lang naman yan, pinapalaki lang nila para itong palalabasin nila na itong si Gutesa ay sinungaling. Na para hindi madawit yung mga sindikatong amo nila na yan sila Martin Luther, yan si Paul Boronboy, tsaka tong sila Saldico. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panotaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. Tama. Make sense naman po, Sir, Senator. napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, confirmed Bakit yung hindi nila luggage, ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage ang Mga ginagamit? ganun ang type, binabanggit same nila eh. type Sabi daw. ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 million. So, iniitsa-itsa lang na ganun. So, Sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Nako. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain. merong Natanong niyo ho ba kung bakit dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. Sa pintuan, kasi pagpasok, doon pa lang sa guard, kasi maraming pirmahan. You have So, to check in para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV Senator Ping Lacson, ano yung CCTV camera na yan? May nilalaman ka pang, may patanim-tanim ka pang camera dyan sa Senado. Ano ka, James Bond? Nag-i-spy ka. Ang trabaho mo dyan, Senator, hindi ka James Bond, ha? Trabaho po yung unahin ninyo, wag yung paniniktik dahil kung talagang malinis ang
yung pagtatrabaho ninyo, dapat to talaga trabahong senator lang. Wala akong paniniktik na yan. Hindi ho tama yan. Hindi ho gawain ng mga normal na senator yan. Which is fair. Be fair lang po. Ikaw ang bias. TV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's always been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But Erwin wouldn't that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying can... Ito po mga kababayan, panoorin na nga natin to. Tinry ko lang yung best ko para makita tong CCTV camera na pinaggagawa ni Ping Lacson na ala James Bond movie tong ginagawa niya. Ito po mga kababayan. Oh. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina. No? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage, ngunit ipinapasabina na niya ito upang makasiguro na mayroon silang kopya ng CCTV footage. Ayan po mga kababayan, yan si Ping Lacson, yung CCTV issue na sinabi nito ni Senator Marcoleta mga kababayan. Ano kaya itong mga CCTV na yan? Diyos ko, ano bang kinalaman yan dito sa mga sa mga iniimbestigahan mo, Ping Lacson? Ang gawin mo dito, galingan mo yung pang-imbestiga para makulong yung mga sindikato. Huwag yung inuuna mo yung mga... basis to say that you're telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff ninyo? Hindi ba common courtesy yun? Para magpipresent yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap niya. Oh, yes, sir. Di ba? Pero so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. Ayan po mga kababayan, itong si Senator Ping Lacson, ayan po mga kababayan, itong si Ping Lacson, huli po ni Senator Marcoleta na nagtatanim ng mga camera, CCTV camera dyan sa Senate building mga kababayan. Ewan ko kung anong dahilan para ginawa niya yan. Hindi siya lang ho yung nakakalam dyan mga kababayan. Kaya ho tayo mga kababayan, wag ho tayo magpapaniwala dito sa mga kabulastugan ni Pampi Lacson na kung saan kung bumalik na naman dito sa Senate Blue Ribbon Committee, mas mainam na lang na wag na ho siyang bumalik. At sana yung mga karapat dapat na mga senator na lang yung mag-imbestiga dito sa mga kabalbalan ng mga sindikatong sila Romualdez, Saldico at itong siyempre ang mastermind dito na tinatago nila na ayaw nilang ilaglag na itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Yan ho mga kababayan, itong topic ngayon dito, napakagandang topic po. At least meron na naman ho tayong napulot na aral dito kay Senator Marcoleta regarding dito sa mga flood control scam na corruption na yan. Ayos po yan mga kababayan, itong si Senator Marcoleta. Talaga hong sulit ho yung pagboboto natin dito. Kaya tayo kababayan, wag ho tayong mawalan ng pag-asa na maayos na itong kabalbalan ng mga sindikatong magnanakaw na makulong na sila pagbayaran itong mga kasalanan nila. Maraming salamat sa panonood. Dito, huwag nyo akong kalimutan i-share, i-like o subscribe yan itong mga videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kabayan. News that matters and God bless.